sa ating buhay. Yun ang sinasabi na kung wala ang Panginoon, wala tayong magawa. So Jesus is the vine, we are the branch, and the Father is the gardener. The Father in heaven is so wise and He loved us so much that He gave a vine. Yun yung si Jesus. Binigyan binigay niya ang kanyang bugtong na anak para meron tayong makasak tayo ng nutrients para tayo ay mabuhay. So ngayon, sabi nga na meron tayong prophecy for this 2022, yun yung spiritual fruitfulness. Ayon ng Panginoon na maging stagnant tayo. Gusto niya na makitaan tayo ng mga bunga para marami ding kaluluwa ang maligtas kagaya natin. Ayaw niya tayo maging selfish. Kasi pag selfish natin, personal consumption na ang mangyayari. Hindi natin ito ma-share sa iba. So gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng sympathy. Magkaroon tayo ng empathy sa iba na sila din. Alam natin ang buhay na wala sa Panginoon. Magulo yun. Diba? Na kayo manasasiyan ninyo, ang parents ninyo pag wala sa Panginoon, di ba magulo? Merong maoy, drunkard, pag-uwi sa bahay, wasak yung mga gamit, na-experience namin yun. Pero nagpapasalamat kami na dahil may alam ka sa katotohanan na kailangan mag-stay sa Panginoon. May dumating man na trial sa buhay, kailangan the more tayong didikit sa Panginoon. Kasi yun po ang susi na ang Panginoon ay siyang gagalaw sa ating buhay. So our changed lives is a seed also to be planted to others, for them also to grow. So kagaya dito ngayon, nandito tayo sa BCF Purity, merong grupo sa Icon, di ba? Sa Bible study, meron sa Bingko, malalaking pamilya. So ibig sabihin, opportunity yun para magtanim na naman ang salita ng Diyos sa bawat buhay ng sa lugar na yan, sa mga tao na yan, na sila din may experience nila ang buhay na kasaya-saya dito sa mundo. So, kailangan natin kilalanin ang Panginoon. Kasi pag nakilala natin ang Panginoon, malalaman natin yung mga plano niya sa ating buhay. Pag nalaman na natin yung mga plano niya sa pamamagitan ng kanyang salita, makaka-participate tayo. At kung magpa-participate na tayo, ma-enjoy na natin yung buhay natin. Diba sa school, kailangan mo na makinig ka sa instruction ng guro sa group activity. Alamin mo kung ano ang goal, ano yung mga strategies. Kasi pag hindi mo alam hindi ka makakapag-participate, tama? So kailangan talagang alamin mo. At kung may participation na mangyayari sa school, mag-enjoy ka. Kontra naman na doon ka lang nakaupo sa gilid, you feel bored. Pero pag andun ka, you join the activity, you enjoy the activity. Hindi boring yung time mo doon sa school. So, ganun din sa ating buhay. Kailangan nating alamin araw-araw kung sino ba itong Diyos na sinasamba natin. Malalaman natin na ang Diyos, kung sino ang Diyos ang sinasamba ng isang tao sa pamamagitan ng ebidensya ng kanyang buhay. Kung siya ay yes, alam natin na hindi naman instant. Proseso po yung pagbabago. So, pwede na, hayaan mo lang. Kung may nagawang kasalanan, yes, forgive and forgive. Sabi ng pastora kanina, forgiveness is a lifestyle. Sa isang pamilya, kailangan maging lifestyle natin ang forgiveness. Isipin natin na ang kalaban natin ay hindi tao, kundi yung kasalanan na ginagawa. Kasi pag once kalabanin natin ang tao, magkakasala tayo. Bakit? Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang mahal ko. Sino ba ang mahal ng Panginoon? Tao. Kalabanin mo ang hindi ko gusto. Ano bang hindi gusto ng Panginoon? Kasalanan. So hindi tao ang nating i-hate. Klaro ba? Okay, praise God. So, yun kailangan mag-multiply tayo. Yun ang gusto ng Panginoon, especially for these last days.
Maraming mga kaluluwa ang dapat may ligtas kasi limited na yung oras. So how should we grow and make our everyday lives fruitful? Yung sa equipping, may din-share si Pastora, yung tinatawag na BLESS, acronym, isa-isahin natin, BLESS, BLESS. So mauna tayo sa B. Paano daw yung buhay natin maging fruitful? Or may maka-bear fruit? Or mamumunga? Una, yung letter B. Begin a prayer every day and every time. Sabi ng iba, makapag-pray lang daw sila pag andun sila sa building. Hindi. That's a lie. Alam niyo bakit sabi ng Panginoon? Pray continually. Pray every time. Paano? Even nasa school kayo, nakaupo kayo doon, you can pray. Even sumasakay ka sa tricycle, nagda-drive ka, you can talk to God. Ano bang ibig sabihin ng prayer? Communication. So, pwede kang kumbaga sa Ilonggo, maka-istorya sa Ginoo. Even nasa CR ka, even naliligo ka. Yung sabi nga minsan, di ba? Pag naliligo ka, every parts of your organs, you can say, thank you, Lord, may mata ako. Lahat ng parts ng organs ko are intact and healthy. You are giving your gratitude already to God. Yun yung prayer. Even na nakasakay ka, thank you, Lord, for your protection. Thank you, even the driver, you can pray for the drivers. Yung driver na nakikita mo, you can pray for them. So yun, prayer na yun, even sa akin. Pag once na nagtuturo ako at saka may mga bata talaga na yung kung sa ilong ko padayaw, yung nagbibida-bida, you can talk to God and God will give you wisdom how to tame that pupil. Give you this wisdom na kung paano mo siya hindi halata ba, na still you can manage your classroom. Magkaroon ka pa rin ng classroom management because God will give you wisdom. Yun ang sekreto. Nasabi ng iba, Teacher Sally, bakit pag ikaw nag-handle sa mga bata, bakit tahimik? Bakit paglabas mo kasi kami yung tawag, departmentalize, kung anong subject mo, papasukan mo sa different sections. Bakit pag kami na ang papasok, ang gulo, anong ginagawa mo? Hindi ka naman sumisigaw. Hindi kasi ako mahilig magsigaw sa mga bata. Yun na, wisdom from the Lord. Diba? Yun ang na-enjoy ko nung nasa Panginoon na ako. And then ang L, listen and let the love of the Father prevail always. Dito sa mundo, maraming mga eksena sa buhay natin. Maraming kadramahan na nangyayari sa buhay natin. Even yung mga chismis I mean. Diba? Yung marites. Masasaktan ka pag may narinig ka na mga istorya na alam mong hindi totoo. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya yung last day ata, yung isang araw, meron akong kabash na pumunta dito. Ang daming sinasabi sa kanya na hindi totoo. Sabi ko lang sa kanya, don't take revenge. Kumbaga hindi ka mapalos na sa Ilonggo. Let my anger do it. Hayaan mo ang Panginoon ang gagawa ng paraan para mailabas ang totoo. At isipin natin palagi, kaya nga kailangan natin kilalanin ang Diyos. Kasi pag makilala natin ang Diyos, nakikilala natin kung sino tayo. So pag once may alam tayo, kahit ano pang narinig mo na hindi totoo, makapagsabi ka talaga nga, ang importante, ano ang sabi ng Diyos sa akin. Hindi na ano yung sabi ng ibang tao sa akin. Kasi ikaw, nakakilala sa sarili mo. Ikaw ang nakakaalam ng totoo at ang Diyos. So ang Diyos na ang bahala na mag-protekta at magpalabas ng katotohanan. And then letter E, eat with them. Yung karoon tayo ng personal touch sa kapwa natin for access. Yun yung ginasabi na, di ba after the service, meron talang burping, nagpapasalamat tayo, di ba? Hindi pwede na pagkatapos, okay, peace be with you, and then wala send off na, and then wala na. Hindi alam ng nag-share kung may sama pala ng loob ang isang nakikinig. Hindi niya alam na yung isa pala parang gusto nung magpakamatay. So, kailangan may burping. Kasi malalaman natin kung may nakuha o nag-retain, yung sabi niya ni Pastora kanina na yung equipping na see to it na yung pumasok ang gatas. Diba pag may baby, after feeding, diba ginapa-burp? Para hindi masayang. Kasi pag hindi siya naka-burp, isusuka niya yun. Sayang ang gatas. Pero naka-burp, nakapagpasalamat, nalaman kung ano yung na-receive.
So sigurado tayo na pag-uwi nila, may dala talaga sila. Hindi na yung attendance na nagsimba, yun lang nag-attend ng fellowship. So ganun ka-importante ang burping. And after that, makikita o malalaman natin kung may problema ba siya na dapat kailangan ng prayer, kailangan ng tulong. Yung parang nakikialam, hindi naman sabi na kasi iba ng pakialamera wala sa kabuhay. Wow, no, it's not. We are sharing to each other, to help one another. Yun yung purpose nun. At saka, yung isang S is serve. Find out something they need and serve it for them. So, kailangan na yun, sabi ko na, nauna ko na kanina na, kailangan malalaman natin, para sa inyong mga young people, huwag kayong maging yung kimkimin. Yun kasi ugali ko noon, kinikimkim ko. Kasi di ba nag-iisa akong anak, pag-uwi ko sa bahay, wala, di man ako usapin ng mama at papa ko. Busy man sila sa farm. Ako lang mag-isa. Mahilig ako sa pocketbook, parang killing the time. Parang ang boring-boring ng buhay ko. Walang kuryente. Wala pa yung TV. Wala yan lahat. As in, simpleng buhay talaga. Yung traditional na buhay. So doon sa pocketbook, doon ko na ibigay ang aking oras. Wherein naka-lead sa akin na magiging lastful. Even pala kasi sa pocketbook, andun yung lahat ng mga eksena na parang porno ngayon. Kasi ngayon visual, doon kahit binabasa mo lang. Kaya nag-long ako ng mga boyfriends, ano ba yung feeling pag actual na ginagawa ito, yung mga ganon. So nakakasira ng utak ko. So hindi siya, for me advice ko lang, hindi siya mabuti kung may mga lastful na mga activities na binabasa natin. So yun, hindi pala tayo dapat maging, pasalamat tayo, dito na tayo sa new generation. We can share to others. Pipiliin naman natin kung sino yung share natin, hindi kahit kanino. Kasi kung kahit kanino, pwede nilang gawing chismis. Kumbaga sumsuman. Pero if God will lead you to the person na may Panginoon, yun yung mag-pray sa'yo. Yun yung, kung may ginawa para sa akin noon, sabi ni Pastora, yung mga friends mo na yan, Sally, hindi yung totoong friends. Bakit? Tinitolerate ka nila sa iyong kasalanan. May ginagawa kasi akong kasalanan. Which is sila yung mga backup ko. Sila yung bibigay ng reason para hindi ako mag-gusto. So, maling friend pala yun. Kasi ang totoong friend, kahit masakit, sinasabi yung katotohanan na alam mo na makakabuti sa isang tao. And then S, share your testimony. Marami yung sabi sa akin kasi yung mga dami akong testimonies na parang pangit pakinggan. Umabot talaga sa point na yung parang kahihiyan. Alam mo yung masira yung reputasyon mo, yun ang tingin sa'yo, pag i-share mo yung testimony mo, masira ang reputasyon mo, magbaba yung tingin nila sa'yo. Marami nag-share sa akin na, bakit mo kailangan sabihin? Okay na hindi nila malaman. At least maintain yung reputasyon sa'yo na mataas ka, yan, teacher ka, ganun. Professional ka. Pero ang sabi ng Panginoon, paano nila malalaman na ang Diyos ay may kakayahang magbago sa isang tao? Kung, for example, ay magsimba ako kasi mabuti naman akong tao, hindi. Kaya nga tayo nagsisimba. Kaya tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi kailangan natin ng Diyos. Kasi hindi tayo mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. So kailangan natin ng Diyos na mabuti na siyang magbabago sa ating buhay. So sabi ko sa kanila, it's okay. Kasi let God increase and let me decrease. Yun ang ibig sabihin. Ang Panginoon ang siyang mabigyan ng glory, hindi ako. Kasi ang buhay ko ay para na sa Panginoon. So kung maging put shame man sa akin, it's okay. Kasi alam ko na ang Panginoon ang magbibigay ng, magja-justify niyan sa huli. Importante maitataas ang pangalan ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Kaya niyang baguhin anong klaseng makasalanan na tao. Yun kasi ang target natin. Para kagaya ng example ko ng Bible study ako sa isang preschool dito. Hindi ko alam. Kasi while waiting sa anak kong si Jigo, sabi ni Pastora, nang mag-share ka ng testimony, ako ipa-share niya. Hindi ko man din alam bakit lumabas yung yung testimony na yun. Hindi ko alam kasi ang mga teachers doon ang gaganda. Mas pula pa ang lips sa akin, ang haba ng buhok, ang gaganda talaga nila. So, na-share ko yung pagiging lesbianism ko, yung nagiging tomboy ako dati.
yung high school. Kasi nga puro girls. Di ba? Parang magligawan, yung parang ganon. After the Bible study, may isang lumapit. Sabi niya, Ma'am Sal, ano hinimo mo? Sabi ko sa yung din testimony mo kanina, dami kong testimony, saan doon? Yung pagiging tomboy, parang gano'n. Paano ka nakawala? Paano ka na-set free? So, hindi mo pala ma-judge yung isang tao na akala mo ganda-ganda. Yun pala, kasi spirit kasi yan. Spirito. Yung sabi ni Pastora, pag once na-tag ka niyan, parang aswang pala na mayanggaw ka sa ilonggo pa. And then, hindi mo alam na ang spirit andyan sa'yo, hindi mo maintindihan ang sarili mo, bakit gano'n yung feelings mo. So yun, nagpapasalamat ako na yun pala ang purpose ng Panginoon, na gusto niya mag-share tayo. Kasi depende sa leading, may moment naman na hindi ka makapagsalita. Depende sa leading. Na ang gusto niya pala ang tao na nakikinig, ay ma-self-free din kagaya mo. So dahil may alam ka, i-share mo ito sa iba. So nagpapasalamat na hanggang ngayon, andyan pa rin ang relationship ko sa mga teachers na yan. So alam nila ang buhay ko. And walang nagbago sa pagtingin nila sa akin. The more sila na-amaze sa power ng Panginoon kung paano magbago sa isang tao. Yun ang pinapasalamatan ko. And sa last verse, Galatians 6:9, ang sabi dyan, do not stop in doing good. For if we do not give up, the time will come, we are going to reap the harvest. Amen. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin na ano man ang mangyari, sabi ko nga kanina, even nahirapan man kayo sa pag-aaral nyo, sa buhay ng mga may asawa dito, hindi lang talaga mag-give up. Kasi ang Panginoon, pag may alam tayo, ang sabi niya, I will not leave you nor forsake you. Diba? Ang target ng Panginoon, ang objective niya talaga sa buhay natin, ay maging maligaya tayo. Wala siyang plano na maging hindi maganda ang buhay natin. So, wala namang perfect family. Alam natin yan. Kaya, gusto talaga ng Panginoon maging kagaya tayo niya. Kasi gusto niya maging happy tayo sa ating buhay. Gusto niya maging whole tayo. Yung sabi niya, Pastora, i-share ko lang, dito sa Pilipinas, pag wala ikaw, walang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ay binubuo ng mga Pilipino. Tama? So, the small unit of the society is family. Okay? And family composed of you. So, una muna tayo. Kailangan maging buo tayo. Kagaya yun sa interview ni Raymond sa Bombo Radio na, Abrigada ba yun or Bombo? Diba, meron yung question sa kanya. Sabi ni Raymond, mag-umpisa kasi sa sarili. Kung gusto natin na walang preso, walang mga rapist, walang mga bad na mga tao, mag-umpisa sa family, mag-umpisa sa sarili. Kaya tinatawag ng personal salvation. Nasa sa iyong desisyon kung magbe-bear fruit ka ba o hindi. Nasa atin ang desisyon. Yung sabi ko, palagi ko binasabi na kahit anong pray sa iyo, if you are not willing to change, walang mangyayari. But, if you decided to change and asking God's help para ang buhay mo magbago, automatic yun. Ang Panginoon ay gagawa ng paraan para ang buhay natin maging maligaya or ma-experience natin ang buhay na objective talaga ng Panginoon sa atin ay maging maligaya, maging satisfied. So yun, kaya ang Panginoon ay final ko na nagpapasalamat ako na yung sabi ko lang kay Abigail kanina, ito ang buhay natin na pag wala, for example, wala si Mami, si Daddy, pwede kayo ang mag-share kasi training ground natin ito. Hanggang sa bunso, hanggang kay Zoriel, ito na yung buhay natin. So bilang nanay, even though wala is Pastor Raymond kasi may exam ngayon, makita mo na hindi ka nag-iisa. Kasi the whole family are working for the Lord, serving for the Lord. So yun yung kapanatagan na sabi ko kay Pastora, nagpapasalamat ako na ang bawat anak namin ay hindi basura. Lahat na connected sa amin, nagkakaroon sila ng purpose na magbigay ng papuri at pagsamba sa Diyos.
So I'm asking everyone to please stand. Let us pray. Let's receive the word of God. Okay, let us pray. Please repeat after me, even sa live stream. Our Father in heaven, thank you so much for your word that guide us, that lead us to stay in the vine, for us to be fruitful. We are asking forgiveness for all the sins that we have done in the past, in the present, and in the future. We declare and decree that you, Jesus, is our Lord and Savior, and we believe that our names are written in the book of life. Thank you for your presence in our lives, in our family, that will make us satisfied, that will live our lives so fruitful. This all we pray in Jesus' name. Amen. So receive the final blessing. Our Father in heaven, we thank you so much for today. Thank you for every opportunity that you have given upon us to share your word. We believe, Lord, that every word, every seed that we have received for today will never be stolen by the enemy. And our lives, hindi lang dili sa amon subong, kundi amo man sa live streams, nga ang ilang kabuhi will never be the same also. Thank you so much. Cover us all with your most precious blood. Let your will be done. Let your kingdom come sa amon nga kabuhi. This song we pray in Jesus' name. Amen. So God bless you, everyone. Thank you for the heart that is open to receive God's word for today. God bless you.